Nasama po ako sa mga maling barkada. Gumamit po ako ng bawal na gamot na shabu, marijuana, syrup po. 30 years gumagamit po ako ng pinagbabawal na gamot. Bumuo na po kami ng grupo. Karnap po kami sa sakyan, dinadala po namin sa Bulacan. Doon po kami nagbabagsak sa talyer. Inahati po namin yung pera. Tapos andun na po yung bibili po ulit kami. Tapos sugal, nabababae na ako. Andun na yung time na nakakalimutan ko ng pamilya ko, hindi na ako umuwi sa bahay. Kung sino-sino po na yung taong nagiging kasalamuha ko. May nagpapakosa kami minsan 1 kilo, 2 kilo. Kinukuha ko po yung pera nila. Tapos nga kukuha po dun sa boss ko. Bukod pa sa bibigyan po ako niya ng porsyento. Tapos dadalahan ko ng drugs. Bibigyan din po ako ng pera noon. Tapos bibigyan niya pa ako ng drugs. Ayun na po yung pinantustos ko po. Yung mga pangailangan po namin. Doon na po kinukuha. Yung kontak ko po, kala ko, bayar ko na po. Ayun pala, pulis na po yung kontak ko. 3 taon na kulong po ako. Tapos, andun po yung nasa loob ako ng kulungan, iniisip-isip ko yung asawa ko, mga anak ko, kung paano po sila makakain ng maayos, mga pangailangan po nila. Lumaya po ako, na-dismiss po yung kaso ko po. Nasubukan ko po na nagbago ako. Iniwasan ko po yung ganun. Ang hirap, doon pa rin yung matutukso kay sasakyan na kinuha namin. Kaya naka-alarma na pala yung sasakyan na yun. Tapos sa stoplight po kami tapos baba, tinutukan po kami mga armlight. Pangalawang kulong ko po yun. Nakulong po, kinontak ko pa yung asawa ko. Pagdalaw niya, kita ko niya, umiyak po siya. Sabi niya sa akin, ano ba yan? Sabi niya sa akin na ganito. Tapos, yun, pinagsasabihan niya po ako. Sabi, sige, bigyan mo pa ako hindi na ito paglaya ko, magbabago na ako. As nasa loob po ako ng kulong, parang doon na yung time na gusto ko na rin mag-isip na magpakamatay. Pero hindi po, nagpayo po sa akin, ano mo gagawin yan? Kasi, yung kaso mo na yung maayos yan, sabi po sa akin. Laya ko po dito sa Quezon City. Gabi, lumaya po ako, hindi niya po alam. Sabi ko pa sa anak ko, si mama mo, sa Cavite pa. Sabi, pero mga cellphone, sabi ko, wala po akong cellphone, kagaya ko lang po. Inar mo yung cellphone ng anak ko, tinawagan ko po, nakausap ko po. Kamusta? Lumaya ka na pala. Tapos sabi niya, sa linggo, sama ka sa akin, may pupuntahan tayo, i-invite kita. Sabi niya sa akin, magbago ka na. Ganun. Sige, sasama po ako. Sabi kong ganun. Pagpunta ko po sa Luneta, ang daming tao. Tapos nagsasalita po si Apostol. Nakatutok po ako ron. Unti-unting humihimok sa akin puso sa mga kasalanan ko, pinagagawa ko. So, unti-unti lumuluha yung mga mata ko. Yung time na sabi ko sa asawa ko, paano yan? Makapatawad pa ako ng Panginoon, sabi ko. Sa sobrang matinding ginawa kong kasalanan, sabi ko sa kanyang ganun, sabi ko sa asawa ko. Sabi niya sa akin, oo naman, ba't hindi? Pabautismo ka, makasalanan mo mga nagawa, makapatawad ka kahit anong kasalanan nagawa mo. There will be trouble. Hindi ang kakulangan ng edukasyon, hindi ang kakulangan ng kayamanan, hindi ang kakulangan ng karunungan ang nagdadala ng kaguluhan sa ating buhay at sa ating panahon. Ang nagdadala ng kaguluhan ay ang kasalanan. Sin is our status. Sin is our nature. We are sinful being. And because of our sins, we have walked away from God. We have turned our backs from God. You can have peace tonight. Right here, right now, in this crusade. You do not need to live your life without peace. Anxious, worrying, depressed, afraid. The Bible says if you will believe in your heart, that's the first thing you must do. Believe in your heart that Jesus Christ can give you peace. That Jesus died for you on your behalf at the cross. And that He rose from the dead. You will be saved. Hindi ka naaalipinin ng kasalanan. Hindi ka naaalipinin ng kadiliman. Ang buhay mo magiging mapayapa. Ang buhay mo ay magiging matiwasay. Tapos nagsasalita po si Apostol doon Sabi niya, gusto mong pabautismo, lumapit na rito sa harapan. Andito na yung kaligtasan ninyo. Pagpunta ko po talaga doon, doon po yung time na sinabi ko na rin po sa sarili ko talaga. Sabi ko, ito na yung pagbabago ko, dito na ako dinala ni Lord.
Sabi ko, ito na, sabi kong gano'n. Tinawag niya na ako, sabi ko, hindi ko napapakawalan to. Sabi ko, sarili kong gano'n. At doon, paglubog po sa akin, doon po yung, ng pakiramdam ko, yung magaang. Dati parang hindi gano'n, pakiramdam ko, hindi pa ako nababautismohan. Tapos sa gabi, hindi po ako makatulog dahil sa, balisa po ko dahil sa mga taong manaanuhan ko. Tapos pero ngayon, maayos po, mapayapa yung tulog po ng pamilya ko. Tsaka ako po, hindi tulad po dati na magulo, mag-aaway po kami ng asawa ko. Tapos, anak ko, konting lang sa akin, galit na kaagad ako sa mga anak ko. Pero ngayon, hindi na po. Yung nasa, na po ako, dito na po ako sa pananampalataya. Ang na-invite ko po, mama ko po, tapos yung dalawa ko pong anak, naging maayos yung magaang kalooban ko. Hindi na tulad po ng dati na, yung dati kong buhay na, hindi ako mapakali pag gusto ko lagi akong lingon ng ganun. Pero ngayon, kahit hindi na ako gumanong, diretso lang. Hindi po ako nangangamba, wala akong kakaba-kaba. Papasalamat po ako na bago yung buhay ko pag nakikinig po ako sa kanya. Andun po yung umilip sa akin puso't isip na yung mga ginagawa ko dati, maling-mali yung ginawa ko dati kong buhay na hindi ko dapat talagang gawin. Ito na nabago yung buhay ko, naging mapayapa yung pamilya ko, mga kapatid ko, natuwa sila na nabago yung buhay ko. Doon po yung sabi po nila sa akin na hindi na magbago yung ganyan ang takbo ng buhay niyan. Napatunayan ko sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan, na sa dami kong pagsubok na dumating dati na akala ko mawawala na ako, hindi ko na makakapiling pamilya ko. Ito, binago, inayos niya po yung buhay ko. Nagpapasalamat po talaga ako sa kanya. Naayos ko po yung buhay ko, naging mapayapa.